Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at naghihintay ng inyong SSS pensyon ngayong Disyembre 2025, mayroon akong napaka-importanting balita na kailangan ninyong malaman ngayong araw na ito. Umupo muna kayo ng maayos. Kumuha ng kape, dahil ang balitang ito ay magpapasaya sa inyong Pasko at magbabago sa inyong buong taon sa 2026. Narinig niyo na ba ang tungkol sa historical pension increase na nagsimula noong Setyembre? Kung hindi pa o kung nakalimutan niyo na, huwag mag-alala dahil ipapaalala ko sa inyo ang lahat ng detalye. Pero ang pinaka-importante, sasabihin ko sa inyo kung paano makaka-apekto ito sa inyong December pension, kung magkano ang makukuha ninyo at kung kailan eksaktong darating ang pera sa inyong bank account o sa payout center. Napakahalaga na maintindihan ninyo ito dahil maraming seniors ang hindi alam na may dagdag na pera na sila na hindi nila nakuklaim o may mga pagbabago sa schedule na pwedeng mag-cause ng delay kung hindi ninyo alam. Kaya makinig kayo ng mabuti dahil sa susunod na ilang minuto, tutulungan ko kayong masiguro na makukuha ninyo ang bawat piso na dapat sa inyo, walang delay, walang missed payments, at may bonus pa na mga tips kung paano ninyo ma-maximize ang inyong pension benefits ngayong holiday season. Kaya nga mga kababayan, simulan natin sa pinaka-importanting tanong na laging tumatakbo sa isipan ng bawat SSS pensioner tuwing katapusan ng buwan. Kailan ba talaga ang pension release schedule para sa Disyembre 2025? Alam nyo, napakahalagang malaman ang eksaktong schedule dahil maraming bills na dapat bayaran, grocery na dapat bilhin, at gamot na dapat ibilin. Ang SSS ay may sistematikong proseso na sinusunod nila every single month at kailangan ninyong maintindihan ito para hindi kayo mag-panic o mag-worry kung bakit wala pa ang pera ninyo sa exact date na inaasahan ninyo. Ang release ng SSS pension ay base sa kung ano ang tinatawag na Date of Contingency o DC ninyo. Ang Date of Contingency na ito ay ang PETSA kung kailan nag-start ang inyong retirement, disability o survivor pension. Kung ang DC ninyo ay nasa pagitan ng ika-1 hanggang ika-15 ng buwan, ang inyong pensyon ay karaniwang nire-release sa huling working day bago mag-isa ng buwan. Kung ang DC ninyo naman ay nasa pagitan ng ika-16 hanggang ika-31, ang pensyon ninyo ay karaniwang nire-release sa huling working day bago mag-ika-5 ng buwan. Pero tingnan natin ng mas detalyado ang Disyembre 2025 specifically. Para sa Disyembre 2025, dahil ang Disyembre ay may 31 araw at ang Enero 1, 2026 ay holiday, ang release dates ay medyo mag-a-adjust. Ang first batch ng pensioners na ang DC ay 1 hanggang 15 ay makakakuha ng kanilang pensyon kasama ng 13th month pay nila noong Nobyembre 20, 2024 pabase sa historical pattern ng SSS. Pero para sa ngayong December 2025, ang pattern na ito ay patuloy. Ang December pensyon kasama ng 13th month pay para sa mga pensioners na may DC 1 to 15 ay karaniwang release na ng late November. Para naman sa mga pensioners na may DC 16 hanggang 31, kayo ay makakakuha ng inyong pension at 13th month pay around December 4 or 5. Pero huwag mag-panic kung sakaling December 4 ay weekend or holiday dahil ang SSS ay nag-a-adjust at nire-release ang pera ng mas maaga sa last working day before that date. Ang importante ay dapat kayong mag-check ng inyong bank account regularly starting November 28 para sa first batch at December 3 para sa second batch. Ngayon, ang isa pang magandang balita ay ang ika-13 buwang pensyon. Bawat taon simula noong 1988, ang SSS ay nagbibigay ng ika-13 buwang pensyon sa lahat ng qualified pensioners. Ito ay equivalent sa inyong regular monthly pension. Kung kumukuha kayo ng halimbawa ng 5,000 piso monthly pension, ang ika-13 buwan ninyo ay 5,000 piso din. Ito ay malaking tulong lalo na ngayong holiday season. Ang 13th month pension ay binibigay sa lahat ng retirement pensioners, disability pensioners na may pension duration na hindi bababa sa 12 buwan at survivor pensioners.
Ang maganda dito, hindi na kayo kailangan mag-apply separately para sa 13th month. Ito ay automatic. Kung regular na natatanggap ninyo ang monthly pension ninyo, makakakuha rin kayo ng 13th month. Ang release date ng ika-13 buwan ay sabay sa inyong December pension base sa inyong DC schedule na nabanggit ko kanina. Pero ngayon, halika at pag-usapan natin ang pinakamalaking balita na dapat ninyong malaman. Narinig ba ninyo ang tungkol sa SSS Pension Reform Program na nagsimula noong Setyembre 2025? Ito ay ang pinaka-historic na pension increase sa buong 68 taon na kasaysayan ng SSS. Ang programang ito ay isa sa mga pinakamahalagang regalo ng gobyerno sa atin na mga seniors. Ngayong December, makikita ninyo na ang epekto ng pension increase na ito sa inyong monthly pension. Kaya kung napansin ninyo na mas mataas ang natatanggap ninyo compared sa dati, hindi kayo nagkakamali. Let me explain kung paano ito gumagana at kung magkano ang magiging increase ninyo. Ang Pension Reform Program ay isang 3 taong program na approved ng Social Security Commission noong Hulyo 11, 2025 under Resolution Numbers 340. Ang program na ito ay nagsimula noong Setyembre 2025 at magpapatuloy every Setyembre hanggang 2027. Para sa retirement at disability pensioners, ang increase ay 10% every year. Para naman sa death or survivor pensioners, ang increase ay 5% every year. Ang ibig sabihin, after 3 years, ang retirement at disability pensioners ay makakakuha ng total increase na 33% at ang survivor pensioners ay makakakuha ng 16% increase. Ang importante, ang increase na ito ay compounding. Ibig sabihin, each year ang percentage increase ay i-apply sa bagong amount, hindi sa original amount. Halimbawa, kung ang pension ninyo noong August 31st, 2025 ay 5,000 at kayo ay retirement pensioner, ang September 2025 ninyo ay naging 5,500 na 500 pisong increase o 10%. Then sa September 2026, ang 10% ay i-apply sa 5,500 kaya magiging 6,050 piso. At sa September 2027, ang 10% ay i-apply sa P6,050 piso, kaya magiging P6,000 at 655 sentimo. After 3 years, ang inyong P5,000 ay naging P6,000 at 655 sentimo, na P1,000 at 655 sentimo increase o 33.1% total increase. Ang average pension ng retirement pensioners aged 60 to 89 noong August 2025 ay umaabot sa 4,123. After the 3-year reform, ang average pension na ito ay magiging 6,548 na 1,625 increase. Isipin ninyo, 1,625 piso kada buwan para sa groceries, gamot at iba pang pangangailangan. Ang total additional pesos na makukuha ninyo after 3 years ay umabot na sa 41,145 piso in additional pension payments. At ang pinakamaganda, ang increase na ito ay hindi nangangailangan ng contribution increase from current members. Unlike noong 2017 na may 1,000 piso increase pero nag-increase din ang contributions, ngayong reform ay stable at sustainable without additional burden sa mga active members. Ngayong Disyembre 2025, kayo ay makakakuha na ng increased pension na nagsimula noong Setyembre. Ang Setyembre, Oktubre, Nobyembre at Disyembre pensions ninyo ay may increase na. So kung dati kayong kumukuha ng 3,000 piso, ngayon ay kumukuha na kayo ng 3,300 piso starting September. Ang ika-13 buwang sweldo ninyo this December ay base na rin sa bagong increased amount. Kaya kung 3,300 piso na ang monthly ninyo, ang ika-13 buwan ninyo ay 3,300 piso din, hindi na 3,000 piso. Ito ay napakahalagang maintindihan dahil maraming pensioners ang naguguluhan kung bakit mas mataas ang kanilang ika-13 buwan this year. Dahil base ito sa inyong current monthly pension amount na may increase na.
Para sa mga survivor pensioners, kung ang pensyon ninyo noong August 31st, 2025 ay 8,000 piso, ang September 2025 ninyo ay naging 8,400 piso with 5% increase. Ang December pension at 13th month ninyo ay base na sa 8,400 piso. Sa September, 2,026 magiging 8,820 piso. At sa September 2027 magiging 9,261 piso. After 3 years, ang inyong 8,000 piso ay naging 9,200 at 61 piso na 1,261 piso increase per month. Imagine, 1,261 extra every month para sa pamilya. Pero mga kababayan, maraming pensioners ang may tanong tungkol sa mga possible issues o problems na pwedeng mangyari. Kaya't pag-usapan natin ang mga dapat ninyong bantayan at mga tips para hindi kayo ma-shortchange o ma-delay ang inyong payments. Una sa lahat, dapat ninyong ma-maintain ang inyong Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Ang ACOP ay isang requirement para ipakita na kayo ay buhay pa at qualified pa rin to receive pension. Usually, ang ACOP ay ginagawa once a year at kailangan ninyong pumunta sa SSS branch, accredited bank o payout center para mag-submit ng inyong requirements. Ang requirements ay usually kasama ang valid ID, SSS ID or UMID card. At minsan ay birth certificate or iba pang supporting documents. Kung hindi ninyo na-complete ang ACOP ninyo, ang pension ninyo ay pwedeng masuspend temporarily hanggang makomply ninyo. Kaya very important na mag-check kayo kung kailan ang next ACOP ninyo at i-comply on time. Ngayong 2025, ang SSS ay nag-review ng guidelines for pensioners na 80 taong gulang at pataas. Maraming seniors na mahirap nang pumunta sa branch dahil sa edad, health conditions o geographical location. Ang SSS ay nag-announce na mag-conduct sila ng home visits through their branch personnel para sa seniors na mahirap magtungo sa office. Kaya kung kayo ay 80 pataas at nahihirapan pumunta sa SSS, pwede kayong mag-inquire sa nearest SSS branch ninyo at magtanong kung available ang home visit service para sa ACOP compliance ninyo. Ito ay malaking tulong para sa mga seniors na may mobility issues o nakatira sa remote areas. Pangalawa, bantayan ninyo ang inyong disbursement account. Maraming pensioners ang nag-switch ng bank accounts pero hindi nila nino-notify ang SSS. Kung nagpalit kayo ng bank account o nais ninyong magpalit, kailangan ninyong mag-file ng Change of Disbursement Account Enrollment o DAEM sa SSS. Kung hindi, ang pension ninyo ay pupunta pa rin sa old account at pwedeng ma-delay o hindi ninyo ma-access. Para mag-file ng DAEM, kailangan ninyong pumunta sa SSS branch with your new bank account details, valid ID, at filled out form. Pwede rin kayong mag-online through the My SSS portal kung available ang feature na yan. Pero mas mabilis at mas sigurado kung pupunta kayo personally sa branch para ma-update immediately ang records ninyo. Pangatlo, mag-ingat sa mga scams at fraudulent activities. Maraming scammers na gumagamit ng pangalan ng SSS para manghuthut ng pera o personal information. Ang SSS ay hindi hihiling ng pera para sa pension release o increase. Ang lahat ng official communications ay dadaan sa official SSS channels. Kung may natatanggap kayong suspicious text messages, emails o phone calls na nag-claim na from SSS at nanghingi ng personal information o pera, huwag kayong magtiwala. Report agad sa SSS hotline o sa nearest branch. Ang official SSS hotline ay 1455 at pwede kayong tumawag doon para mag-verify ng any suspicious communications. Ngayon, may mga tips ako para sa inyo kung paano ma-maximize ang inyong pensyon at mag-budget ng mabuti ngayong holiday season. Una, planuhin ninyo ang inyong gastusin. Ngayong December, makakakuha kayo ng double payment dahil sa regular December pension plus 13th month. Ito ay umabot na sa halos 10,000 hanggang 15,000 o higit pa depende sa halaga ng pensyon ninyo. Bago kayo gumastos, gumawa muna kayo ng budget plan. I-prioritize ang essentials tulad ng gamot, electric bills, water bills, at grocery. Huwag muna kayong mag-splurge sa mga hindi essential items hanggang nasiguro ninyo na covered ang lahat ng importante.
Pangalawa, mag-save ng emergency fund. Kung pwede, set aside ng at least 10 hanggang 20% ng inyong ika-13 buwan para sa emergency fund. Ito ay magagamit ninyo in case may unexpected expenses like hospital bills, home repairs, o iba pang emergencies. Maraming seniors ang napipilitan mangutang dahil walang emergency savings at ito ay mas lalong nakakadagdag ng financial stress. Pangatlo, kung may outstanding loans kayo sa SSS like salary loan o calamity loan, ito ay magandang opportunity para mag-pay ng extra. Ang interest rate ng SSS loans ay 10% per annum pero may balita na ire-reduce ito soon to around 7%. Pero hanggang hindi pa ito implemented, ang 10% pa rin ang current rate. Kung may extra funds kayo from 13th month, mag-pay ng partial or full payment para mabawasan ang interest charges ninyo. Ang bawat extra payment ay nakakatulong na mabawasan ang total amount na babayaran ninyo in the long run. Pang-apat, huwag kalimutan ang tax implications ng pension ninyo. Ang SSS pension ay generally tax-exempt for Filipino citizens under the tax code. Ito ay ibig sabihin ang monthly pension at 13th month pension ninyo ay hindi subject to withholding tax. Pero kung meron kayong iba pang sources of income like rental income, business income, o iba pa, kailangan pa rin ninyong mag-file ng income tax return. Ang pension income ay kailangan i-declare sa inyong ITR kahit na tax-exempt ito. Kaya mag-consult kayo sa tax professional o sa BIR kung may questions kayo regarding tax filing requirements ninyo. Panglima, i-explore ang iba pang benefits at programs ng SSS na pwede ninyong ma-avail. Ang SSS ay may iba't ibang programs tulad ng Employees Compensation o EC Benefit for Work-Related Injuries or Illnesses, Funeral Benefit for Death Claims, at iba pa. Kung kayo ay may disability or may health issues na work-related, pwede kayong mag-apply for additional benefits. Maraming seniors ang hindi alam na may additional benefits sila na pwedeng maklaim. Pang-anim, kung meron kayong dependents na nakalist sa SSS records ninyo, check ninyo kung up-to-date pa ang information. Ang dependents ninyo ay may karapatang makakuha ng additional benefits in case ng death ninyo o kung may emergency. Ang kada dependent ay makakakuha ng additional amount sa pension up to 5 dependents. Kaya kung may bagong anak, apo o dependent na gusto ninyong i-add, mag-update kayo sa SSS para ma-reflect sa records. Pangpito, kung kayo ay nakatira sa abroad o may plano to travel abroad, mag-inform kayo sa SSS. Ang SSS ay may provisions para sa pensioners na nasa abroad. Pwede ninyong i-arrange na ang pension ninyo ay i-deposit directly sa Philippine bank account ninyo or through remittance channels. Pero kailangan ninyong mag-comply sa additional requirements like proof of life or ACOP kahit nasa abroad kayo. Kung hindi, pwedeng masuspend temporarily ang pension ninyo hanggang makomply. Pangwalo, kung may problems kayo sa pension release or may discrepancies sa amount, agad kayong mag-report sa SSS. Huwag kayong mag-wait ng matagal bago mag-complain. Ang SSS ay may customer service channels na available para sa complaints at inquiries. Pwede kayong pumunta sa branch, tumawag sa hotline 1455, mag-email sa members_relations@sss.gov.ph or mag-visit sa SSS website at mag-file ng online complaint. Ang bawat complaint ay may case number at minomonitor ng SSS, kaya sigurado kayong may response at resolution. Pangsyam, bantayan ang announcements ng SSS through their official website at social media channels. Ang SSS ay regular na nag-post ng updates, advisories, at changes sa policies. Kung may bagong programs, changes sa schedule, or important announcements, malalaman ninyo agad kung nakafollow kayo sa official channels. Huwag kayong umaasa sa chismis o fake news na kumakalat sa social media. Always verify sa official sources. Pang-10, kung may questions or concerns kayo na hindi ninyo ma-resolve through phone or email, schedule a personal visit sa nearest SSS branch ninyo. Magdala ng lahat ng necessary documents like valid ID, SSS number, at any supporting papers related sa concern ninyo. Ang personal visit ay mas mabilis na paraan para ma-resolve ang complex issues na hindi ma-address through phone or email.
Ngayong December 2025, habang naghihintay kayo ng inyong pensyon at 13th month pay, mag-prepare na rin kayo para sa 2026. Ang pensyon increase ninyo ay magpapatuloy next year with another 10% or 5% increase this coming September 2026. By 2027, ang pension ninyo ay tataas ng significant amount na talagang makakatulong sa daily expenses ninyo. Ang important ay maintindihan ninyo ang timeline, mag-comply sa requirements at mag-maximize ng benepisyo ninyo. Para sa mga kabataang kasama natin na nanonood at nag-aalaga sa seniors, kayo ay may mahalagang papel. Tulungan ninyo ang inyong mga magulang, lolo, lola o mga kamag-anak na seniors na manavigate ang SSS system. Maraming seniors ay hindi comfortable sa technology o hindi marunong gumamit ng online systems. Kayo ang magiging bridge nila sa information at services na kailangan nila. Samahan ninyo sila sa SSS branch, tulungan ninyong mag-fill out ng forms, mag-check ng bank accounts, at mag-monitor ng pension releases. Ang simpleng tulong na ito ay malaking bagay para sa kanila. At sa lahat ng SSS pensioners na nanonood ngayong video na ito, nais kong sabihin na kayo ay deserve ng lahat ng benepisyo na yan. Ang pensyon na natatanggap ninyo ay bunga ng inyong years of hard work, contributions, at dedication sa inyong trabaho. Ang pension reform program na ito ay recognition ng gobyerno sa inyong kontribusyon sa lipunan, kaya huwag kayong mahihiya o mag-hesitate na kunin ang bawat piso na dapat sa inyo. Ito ay karapatan ninyo as pensioners at as senior citizens ng Pilipinas. Habang tinitignan natin ang mas malaking picture, ang pension reform program ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dignidad, security at peace of mind ng ating mga seniors. Sa pagtaas ng cost of living, inflation at iba pang economic challenges, ang increase na ito ay tumutulong para ma-maintain ang purchasing power ninyo. Ang 1,625 piso average increase ay pwedeng bumili ng 10 kilong bigas, 2 buwan ng gamot o bayad sa utilities. Ito ay real money na real impact sa buhay ninyo. Ang SSS ay nag-commit na ang fund ay financially stable at sustainable despite ng increase. Ang actuarial studies ay nag-show na ang fund life ay bababa lang ng slight from 2053 to 2049, pero ito ay manageable dahil sa strong cash flows from previous contribution reforms. Ang SSS ay nag-commit din na ire-restore ang fund life back to 2,053 through coverage expansion at improved collection efficiency. Ibig sabihin, ang pensyon ninyo ay secure at sustainable for the long term. Kaya mga kababayan, ngayong Disyembre 2025, habang naghihintay kayo ng inyong pensyon at 13th month pay, mag-celebrate kayo ng achievements ninyo at ng good news na ito. Ang pension increase ay isang early Christmas gift from the government. Pero huwag kalimutan na with benefits comes responsibilities. Comply sa requirements, update ang records, at mag-ingat sa scams. Gamiting mabuti ang pera, mag-save, mag-invest sa health ninyo, at mag-enjoy din ng holidays with family. Para sa mga may specific questions o concerns na hindi covered sa video na ito, mag-comment kayo sa baba at tutulungan natin na masagot. Share ninyo rin ang video na ito sa inyong family, friends, at mga kapwa seniors na pwedeng ma-benefit sa information na ito. Ang bawat senior na informed ay isang senior na empowered. At huwag kalimutan na isubscribe at i-click ang notification bell para sa future updates about SSS, GSIS, PhilHealth, at iba pang government benefits para sa seniors. Salamat sa inyong panunood mga kababayan. Merry Christmas sa inyong lahat at sana ang pensyon ninyo ay dumating on time, in full amount at walang delays. Alagaan ninyo ang inyong sarili, mag-ingat lagi at sana ang 2026 ay magdala ng mas maraming blessings sa inyong buhay. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi at God bless po sa ating lahat.